Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso? No, Your Honor. I believe that's a typo yung date. Sorry? Kasi that's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga-ABS-CBN, which is consistent ho siya doon sa ibang initial Kailan ng ba yung subpoena. appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang, may subpoena na. Ba't nagkaganon? Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November Typo 6. na naman katulad ng Department of Justice. No, Your Honor. If I may refer to my notes, Your Honor. Oo, pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko hindi ko masundan eh. You may do so, This is Counsel. page 6, number 14 po. November 6, 2024, subpoena to ABS-CBN. Yung subpoena mismo. Yung subpoena itself. Yung subpoena itself. Wala naman yatang date na binibigay tungkol sa appearance ni Patria Morales at yung iba pang Meron po, taga-ABS. Your Honor, if I... Pakituro lang have kasi the, hinahanap po record of the namin. Subpoena. Yung subpoena mismo. For information, the time of Senator Judge Marcos is over. Kindly. Yes, but he's still responding Of to course, the we same will wait for question the if you will response allow. Siya po yung matagal, hindi tayo. We're only counting your the questions that you asked, not the answer. Neither are we counting the waiting time for the witness to answer. I-check ko lang po, Your Honor, para... Kasi yung mga sumunod na meeting, doon sa page 13, sa number 30 at sa mga sumunod, yung mga tinutukoy doon, yung mga media na nandun sa Zoom conference. Hindi naman siya yung ABS na humawak ng camera noong October 18. Iba naman yung mga tinutukoy doon eh. Attorney Lutok, Opo. the question of the Honorable Marcos is on page 6, paragraph 14. You said you sent a subpoena on November 6, 2024. Unfortunately, because the annexes are not part of the document marked, it's not here. So the question is quite clear. If it's a mistake, then what is the correct date of the subpoena? If I can see the real subpoena, Your Kindly Honor... talk to the mic, please. Yeah. If I can see the real subpoena, Your Honor, because the subpoena was signed by our Assistant Director for Investigation Service. As I said, unfortunately, it was not attached to your affidavit, and I doubt if it's one of those marked or pre-marked Wala. by the counsel for prosecutors. As he said and admitted earlier, he did not or they did not mark all of the annexes in your affidavit. Yes, Your Honor. If I may, check ko lang po, Your Honor, para sigurado ho. Wala sa'yo ngayon. Inaanap ko po rito. Wala nga pong annex yan. Eh. Wala sa annex at wala rin sa affidavit. Kasi yung mga media na tinutukoy sa ibang pahina, yung mga nag-interview nung Zoom conference. It's just been brought to my attention that in fact, presiding officer, 2 documents were issued on November 6. Not only the subpoena to ABS-CBN, but further the affidavit of investigation regarding the October 18 press con. Can we please be clarified as to these 2 documents which don't seem to appear in the affidavit nor in the annexes provided? Let's first wait for the witness to answer the first question, Senator Judge Marcos. Okay. Yes, Attorney Lotok. If I may, Your Honor. Ito ho, ang subpoena, which is TECOM, yung date ho ng appearance niya is December 11. Appearance mo, ang tinatanong Appearance. yung date ng subpoena. Date Attorney ng Lotok. subpoena, Your Honor, is 6th day of November 2024, which I believe this is a typo kasi magkakasunod ho ito doon sa mga inisyohan namin na media personalities. Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo? Typo pa yung subpoena? Hindi po. What are you looking Typo- at? The subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. What are you looking at, Attorney Lotok? The Subpoena, Your Honor. So the subpoena is dated November 6. Okay. This- And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Your Ikaw affidavit ang says pumirma November eh. 6. Pero patingin ako. Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati Check yung ko po, amended, carried over din. Yung first draft na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Saan? Pirmado ninyo eh. Page 6, counsel, paragraph 14 of his affidavit of investigation. Yes, Your Honor. It's November 6, 2024 ang nakasulat dyan. So typo din yan? Is it your testimony na typo din yan? I believe so, Your Honor. Kasi ang intention namin dyan is
11 December 2024. Anyway, Senator Judge Marcos, the document will let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates Thank you. of either the subpoena and or the affidavit. Yes, presiding officer, just to provide our witness a chance to correct himself or the documents. Magandang araw mo po muli sa inyong lahat. Well, kinover naman po nating live ang panglimang araw ng tangka na apihin si VP Sara, ang ikalimang araw ng paglilitis niya sa kanyang impeachment. At natapos sa tingin ko ngayong araw ang testimonya nitong Attorney Lotok, bagamat ang sabi ng parehong panig ay meron pa rin silang karagdagang mga katanungan. Well, hindi ko na po uulitin kung anong nangyari ngayon. Ang nangyari naman po in summary ay tumistigo si Attorney Lotok bilang dating hepe ng Cybercrimes Division ng NBI. Siya nagpa-imbestiga doon sa press briefing kung saan di umano ay nagkaroon ng grave threats at saka incitement to sedition si VP Sara laban sa buhay ni Presidente, Unang Ginang at ang kanyang dating House Speaker, kanyang pinsang buo si Romualdez. Inamin naman po niya na ang kanilang investigasyon ay limitado lamang doon sa pagpapanood ng video na aking binroadcast na ito'y downloaded at kinumpira nila ito sa at least 2 pang mga pagkakataon kung saan sinabi rin ni VP Sara na papatayin niya o pupugutan niya ng ulo si Marcos Jr. At ang kanilang conclusion ay merong grave threats na nangyari dahil hindi lang ito salita, kung hindi ito talaga ay merong intensyon na pumatay. Bagamat sinasabi niya talaga na hindi sakop ng kanilang investigasyon at wala silang nakitang katunayan na gumawa talaga ng hakbang si Inday Sara Duterte para patayin si Marcos, ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan. Ibig sabihin, bagamat sinasabi niya na ang mga salita ay merong intent or mens rea para pumatay, wala naman silang nakitang aktual na ebidensya na may hakbang talagang ginawa si VP Sara para gawing katotohanan yung kanyang banta kasama na yung pagkuha ng hitman kung meron man. Sinabi rin niya na ang kanilang rekomendasyon ay merong probable cause with reasonable certainty of conviction na isampa ang kaso for grave threats and incitement to sedition laban kay VP Sara, bagamat hanggang ngayon ang Department of Justice ay hindi pa nagsasampa ng ganyang kaso at ang hukuman ay hindi pa po nagkakaroon ng pagkakataon na patawan ng parusa si VP Sara. Ibig sabihin, wala pang krimen nangyayari, wala pang krimen na nakasampa sa hukuman, bagamat ang recordings na sinasabing nagsimula ang pagbanta ay noong Nobyembre pa ng isang taon. So, ano ang napatunayan na ng prosecution matapos ang ikalimang araw ng pagdinig and after 125 million pesos dahil kada araw po ng Senado na nagdidinig ng kaso ng VP Sara ay worth 25 million. Ganyan po ang budget na nakalaan sa Senado. Ang napatunayan pa lang nila ay nagkaroon ng investigasyon, gumawa ng hakbang ang NBI para mag-investigasyon. Ang investigasyon nila ay limitado sa pag-download ng video, paglipat sa flash disk at pagpatawag ng 5 mga mamamahayag para interviewin sa nasabing press conference. Wala kahit isang mamamahayag na naggawa ng affidavit na nagsasabi na yung video ay siya nga nangyari doon sa press briefing, pero lahat sila ay nagkumpirma na naroroon sila. No? So, anong napatunayan? Yun lang po na nagkaroon ng investigasyon. Ang investigasyon ay pag-download ng video at hindi pa po na-authenticate ang video dahil wala pa po nagsasabi na yung video ay siya nga naging pangyayari noong press briefing na inattendan nila online. Kinakailangan may ganyan po. Lilinawin ko lang po, kapag sinabing authenticate, hindi po yun na hindi siya AI. Kung hindi, kinakailangan patunayan muna na siya ay authentic para tanggapin ang hukuman. Bagamat ang panahon po para tanggapin ang hukuman, yung ganyang dokumento na gaya ng video ay sa formal offer of evidence. Pero kung hindi magpipresenta ng ebidensya ang prosecution na nagpapatunay na yung taong yon ay kasapi doon sa press briefing na yon at yung linalaman ng video ay siya ngang nangyari ng press briefing na yon, hindi pa po authenticated ng video. Hindi po yan ma-admit. At ang mapapatunayan pa lang talaga sa ngayon ng NBI dahil hindi pa nila na-authenticate ang video ay yung investigasyon nila kung saan on open source, dinownload nila yung ganyang press briefing sa aking Facebook page. Full stop. Ang issue ngayon sa mga hurado at sa taong bayan, nagkaroon ba ng impeachable offense? Tama po ang sinabi ni Tito Soto, no, na naliligaw siya kasi ang pinag-uusapan ba ay nangyari ba ang krimen ng grave threat or incitement to sedition? At nasabi niya, hindi naman ito ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay high crimes ba ito para maging impeachable o di naman kaya nagkaroon ba ng betrayal of public trust? So ang issue ngayon, high crime ba itong mga krimen ito? Ang sagot hindi. Kasi sinagot po yan ni Atty. Lotok. Ito po ay light offenses, ang grave threats at saka ang incitement to sedition. Ito ba ay high crime to be impeachable? Hindi.
So ang katanungan na lang para dito sa articles of impeachment neto na talagang ang magsasagot lang ay ang mga huradong mga senador, ito ba ay betrayal of public trust? Ang pagkakaalam ko po sa mga presidents dito sa Pilipinas at sa Amerika, sa Pilipinas naman, iisa pa lang ang ating tao na natanggal sa impeachment, si Chief Justice Corona, at ang basihan ng betrayal of public trust ay pagsisinungaling na sa kanyang Statement of Asset of Liabilities and Network, ay at tingin ko po itong mga bagay-bagay nito ay hindi po ito betrayal of public trust dahil sa tingin ko po unang-una hindi naman napatunayan nga na merong intensyon na gumawa ng krimen at sabihin na natin merong intensyon, ito po ay hindi high crime para maging impeachable. Lalong-lalo na po kapag ang ini-impeach ay hindi lang po halal ng taong bayan kung hindi halal ng unprecedented 32 million na ating mga kababayan. Hindi po pwedeng mabaliwala ang ganyang mandato galing sa taong bayan kapag hindi naman po seryoso ang dahilan sa pagpapatanggal sa ating halal na opisyalis ng gobyerno. Pero habang tayo nakatutok sa impeachment, gumagalaw po ang daigdig. Abay, kailan lang po itong si Mark Rubio na siyang Secretary of Foreign Affairs dahil ang Department of State po ng Amerika ay katumbas ng ating Department of Foreign Affairs, hinimok ang mga kaalyado sa buong daigdig na gumawa na sabay-sabay ng hakbang para mabuwag na ang International Criminal Court. Ito po ay ang pinakabagong hakbang ng Amerika, himukin lahat ng kanyang mga alyado na i-isolate na ang ICC para sa ganon tuluyan ng mabuwag. Ano ang huling banta kung meron man na sinabi ng Secretary of Foreign Affairs ng Amerika? Abay, kasama po yan doon sa mga kaalyado na kung gusto nyo magpatuloy na tayong kaalyado, i.e. kung gusto nyo matanggap lahat ng benepisyong natatanggap nyo sa Amerika, gagawa kayo ng hakbang para ma-isolate na ang ICC kasama na ang pagbibitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Sino-sino mga bansa na po pwedeng ma-impluensyahan yan? Well, ang mga bansa ma-impluensyahan po niyan, syempre, yung mga tumatanggap ng Biyernes sa Amerika. Sino-sino ba yan? Well, whether be it humanitarian or security, ito po ang mga bansa na hindi masyadong mayaman sa Africa, sa Asia, at saka sa Latin America. Pero dahil kakaunti lang naman po talaga ang mga bansa sa Asia na sumapi sa ICC, ang banta po talaga at ang paalala ng Amerika na ma-isolate ang ICC sa mga taong o mga bansa na nakikinabang sa Amerika ay directed sa mga bansang Latin America dahil karamihan sa bansang Latin America ay sumapi sa ICC at mga bansang Africa. Now, specific po ang sinabi ng Secretary of Foreign Affairs, kasama na po dyan ang pagbibitiw sa ICC. Now, tutugon ba ang mga bansa ng Latin America at Africa sa ganitong pakailingan ng Amerika? Well, sa tingin ko, maski hindi nagkaroon ng ganyang panawagan ang Secretary of State ng Amerika, talagang scheduled na ng mga bansang Africa, lalong-lalo na ang pagbibitiw sa ICC. Diba? Nasabi ko naman po nung minsan, yung bansang Mali, Burkina Faso, at saka yung isa pang bansa, parang Nigeria ata yun, ay talagang bumitiw na. Ang pinaka-latest nga pong bumitiw ay yung sandali, sino ba yung pinaka-latest na bumitiw? Check lang po natin. Ang pinaka-latest na bumitiw sa ICC ay, sandali, alam nyo, kaya na lang ako nag-broadcast, medyo nagsi-senior moment ako. Burkina Faso, okay? Ay, 3 na pala. Naku, na-notify na pala. Dati, Burkina Faso lang. Ngayon, pati Mali at Niger ay nagsimula na ng proseso ng pagbibitiw. Dati, iisa lang po ang nagbitiw sa kanilang 3. Pero bago itong 3 ito, ang mga nagbitiw na ay Burundi, Pilipinas at syempre ang bansang Hungary. Okay? Pero yung Hungary po, nagkaroon ng bagong gobyerno, binago ang desisyon, kaya nananatiling miyembro ang Hungary. Pero hindi lang po isang bansa pa lang latest na nag-withdraw. Yung magkakaalyadong bansa ng Burkina Faso, Mali at Niger ay nagsabi na nagbibitiw sila. At bago pa po itong pananalita ng Secretary of Foreign Affairs nga ng Amerika, ang buong African Union, no? At ang African Union naman po ay merong ilang miyembro. Halos lahat po ng bansa sa Africa ay member ng African Union. No? Ang sumatotal po na numero ng miyembro ng African Union ay 55. No? Sila po ay matagal na nagsasabi na talagang gagawa sila ng hakbang para umalis na sa ICC dahil ang ICC ay kasangkapan lamang ng mga bansang Europeans na nanakop sa kanila, no? At instrumento sa pagpapatuloy na pagsusupil sa kalayaan ng mga bansa ng Afrika. Bukod pa doon sa pagkakataon o nagkataon na yung prosecutor taga-Africa ay mukhang pinag-iinitan ng mga Africans. No? At ito nga po ang dahilan kung bakit kinasuhan si Tatay Digo para sabihin ng prosecutor, hindi lang mga Afrikanong hinahabol namin, pati isang Asyano na si Rodrigo Roa Duterte, kaya hayan po ngayon nakakulong si Tatay Digong. So with or without the call of the Secretary of State of America na lahat ng kanilang mga alyado, lahat na nakikinabang sa Biyernes ng Amerika ay dapat ma-isolate sa ICC at ang simulang hakbangin ay para magbitiw,
ang buong African Union po nagsabi 55 states magwi-withdraw na sila. Ang aabang na lang natin ay ang gagawin ng mga Latin American states. Pero yung mga Latin American states, gaya po ng Venezuela, yan po talaga ay nagsabi na gusto na rin nilang bumitiw. No? So magsisimula po yan ng tinatawag nating avalanche of withdrawals. At ang gusto nga mangyari ng Secretary of State ay para nga maubos na ang miyembro ng ICC at tuluyan ng mabuwag ang ICC. Na wala pong kinalaman nitong diretsahan sa kaso ni Tatay Digong. Magpapatuloy pa rin ang hukuman whether or not sila ay maraming mga miyembrong magbibitiw. Pero ang katunayan po, kapag karamihan ng mga bansa ay bumitiw na, mawawalan na ng legal na basihan ang pagpapatuloy ng buhay ng ICC. At pag nangyari po yun, wala po silang choice kundi palayain si Tatay Digong dahil kung wala na silang pondo na nanggagaling sa mga bansa na nagbibigay ng pondo para magpatuloy ang operasyon ng ICC, saan sila kukuha ng panuweldo para sa mga judges at prosecutor at mga staff ng korte na lumilitis ngayon kay Tatay Digong. Now, totoo naman po na ang funding ng ICC unang-una ay nanggagaling sa bansang Japan. Pero isa ang Japan sa kinikilalang aliado ng Amerika. At ang interesting dito is babaliwalain ba ng Japan yung panawagan ng pinaka-importante niyang aliado ngayon sa buong daigdig na bumitiw na sa ICC. Parang mahihirapan ang Japan na baliwalain yung panawagan na yan, lalong-lalo na dinidinggin naman ng Japan ang gusto mangyari ng Amerika. Dati-rate talagang hindi natin pinapayagan na muling mag-armas ang bansang Hapon dahil nga sa ginawa nila ng pangalawang pandaigdigang digmaan at nadyan yung agam-agam natin. Kapag nag-armas muli ang Japan, baka maging aggressor na naman dahil siya naman talaga ang economic powerhouse sa Asia. Pero dahil yan ang ginusto ng Amerika, ginawa rin ng Japan. So hindi natin mababaliwala itong panawagan ng Amerikano sa Japan na isa sa pinakamalaking aliado ng Amerika na talagang bumitiw na sa ICC. Ganyan din ang sitwasyon ng South Korea. Ang South Korea ay nananatiling bansa na sumusuporta sa ICC. In fact, isa sa pinaka-aktibong taga-suporta, isa sa judge ngayon na Tatay Digong ay taga-Korea at isang dating presidente ng ICC, isa sa pinakaunang naging presidente, dahilan para magkaroon ng sapat na miyembro ang Rome Statute para mabuo ang hukuman na isang Korean din. Pero alam naman natin ang buhay ng South Korea dahil sa kanyang relasyon sa North Korea ay nakasalalay sa Amerika. So itong kauna-unahang pagkakataon na diretsahang hiningi ng Amerika sa kanyang mga alyado, lalo na yung malapit na alyado gaya ng South Korea at Japan na bumitiw na sa ICC. Ano nga bang dahilan kung bakit ayaw na Amerika sa ICC? Well, ito po ang dahilan kung bakit ayaw din natin ang ICC na litisin si Tatay Digong. Dahil yung paglilitis ng kaso kay Tatay Digong, bagamat tayo hindi na miyembro ng ICC, ay isang pagbabaliwala sa pagiging soberenya at independenteng bansa ng Pilipinas dahil ang soberenya at independenteng bansa dapat siya ang naglilitis sa mga krimen na di umano nangyari sa kanyang teritoryo. Malinaw po yan. At ang pinaghihimatok ng buchi ng mga Amerikano, abay pinaghihimasukan ng ICC yung mga hakbang na ginawa niya na sa tingin niya ay importante sa kanyang national defense at national interest, gaya ng gera sa Afghanistan dahil nung minsan, tinignan ng ICC kung dapat bang litisin ng mga kasundaluhang Amerikano para sa mga war crimes na naganap sa Afghanistan. At kaya nga ang babala ng Amerika, wag niyong paghihimasukan ng aming pagiging malaya at soberenyong bansa dahil kung hindi, meron kaming batas ngayon na nagsasabi na pwede namin bombahin ng dahig kapag nagkamali ang ICC na litisin ang isang Amerikanong sundalo. Hindi pa po sapat yan para sa mga Amerikano, lalong-lalo na nung kinasuhan ng ICC ang kanyang aliado na si Netanyahu na sa totoo naman dapat talagang malitis dahil sa war crimes sa mga pagpapatay sa civilian sa Gaza Strip. Pero dahil kaalyado ngayon ng Amerika ang bansang Israel at alam naman natin, impluwensya lang Israel sa politika sa Amerika, isa pang dahilan kung bakit sinabi ng ICC na talagang sobra na ang paghihimasok ng ICC dahil sa kaso naman ng Israel, gaya ng kaso ni Putin, hindi naman naging miyembro ever ang Israel at ang Russia and yet may warrant of arrest si Netanyahu at si Putin.